14 na paraan ng karunungan para makamit ang kapayapaan ng isip. Una, ang tunay na kumpiyansa ay kapag pinagtatawanan ka ng iba pero nanatili kang tahimik dahil kilala mo ang sarili mo at kilala mo rin sila. Pangalawa, ang mga tahimik na tao ay madalas may dalang malalim na dalamhati o malalaking pangarap. Pangatlo, hindi mo nilikha ang mundong ito para kontrolin ang iba. Unahin mong ayusin ang sarili mo, maging mabuting halimbawa, saka ka maghangad ng pagbabago sa iba. Pang-apat, ang pakikipagtalo sa mangmang ay parang pagsusulat sa tubig. Gaano mo man pagbutihin, walang resulta. Panglima, ang sapatos ay may dila pero hindi nagsasalita. Ang mesa ay may paa pero hindi naglalakad. Ang panulat ay may pakpak pero hindi lumilipad. Ang orasan ay may kamay pero hindi pumuputol. At maraming tao ang may talino pero hindi nag-iisip. 6, may mga taong aalipustahin ka sa likod pero ngingitian ka sa harap. Mag-ingat sa ganitong uri ng tao. Pang-7, sa panahon ng paghihirap, mas lumalabas ang tunay na pagkatao kaysa sa panahon ng kasaganaan. Pang-8, ang makikitid ang isip ay abala sa maliliit na bagay. Ang malalaking isipan ay nakatuon sa mataas na layunin. Pang-9, huwag ka lang manatili sa mga taong nagpapasaya sa iyo. Manatili ka rin sa mga taong natutuwa dahil kasama ka. 10, ang mga tao ay parang alon. Kapag sumabay ka, maaring malunod ka. Kapag lumaban ka, maaring mapagod ka. Kaya pumili ng tama. 11, ang sikreto ng kabiguan ay ang pagnanais na mapaligaya ang lahat. 12, sabi ng determinasyon, magtatagumpay ako o magtatagumpay ako o magtatagumpay ako. 13, ang paglimot ay biyaya. Kung wala ito, marami ang hindi makakahanap ng kapayapaan. 14, laging magdasal at magpasalamat sa Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at mga pagsubok na kinaya natin dahil nandyan siya lagi. Laging nariyan. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Harapin natin ang bukas na may pagmamahal.